Meron ako narinig na balita kanina na ito daw ang testimonya ni Ramil Madriaga, malala ang epekto kay Sara Duterte, mga babayan. Ang lala. Malalang malala talaga, guys. Oo. To some degree, mga kababayan, na posible raw na itong testimonya ni Madriaga ay makakapag pahina kay Sara Duterte. Posible daw na maraming ma-turn off kay Sara Duterte dahil sa mga pasabog ni Ramil Madriaga. Balikan lang natin ang ano ba yung mga naging pasabog niya recently bago natin panoorin yung balita. Una niyang pasabog ay eto. Yan. Una, yung pasabog niya na siya daw ay nagde-deliver sa mga miyembro ng Office of the Ombudsman. Siya daw ay nagde-deliver dineliver daw niya yung 125 million pesos na confidential funds sa mga contact ni Sara Duterte. Oo. Mga babayan, baka sabihin ng mga DDS na nanonood sa atin, bakit hindi naman pala si Sara Duterte pinagbigyan? Ang pinagbigyan yung mga kaibigan niya eh. Ito mga babayan na sistema kasi dyan. Ito ang sistema dyan, mga babayan. Meron kasi, syempre, kapag si Sara Duterte mismo ang kumuha or si Colonel La Chica na siyang kanyang aide or security noong panahon na yon, kapag sila mismo ang tumanggap, magkakaroon ng ebidensya laban sa kanila. Oo. So para mailayo sa kanila yung bigayan ng pera, papadaanin nila sa mga tinatawag nating conduits. Oo. Mga parang middlemen. Oo. Para mailayo sa kanila yung pagnanakaw ng pera. At kung sino man yung tatanggap na yon, siya yung unang-unang tatamaan. Oo. So, in this case, maraming binanggit si Ramil Madriaga, including lawyers of the Office of the Ombudsman, na tumanggap ng pera para kay Sara Duterte. Ngayon, anong mangyayari after nun? Hindi natin alam. Pero usually, ang usapan dyan, ganito. According to what I have heard, kwento-kwento lang naman, pero galing from reputable sources, kapag ganyan daw klase ng corruption ang gagawin, ang diskarte daw dyan, tatanggapin ni friend, si friend kukubra ng parang service fee. Oo. Usually 10% ng amount na kanyang ifa-facilitate. So yung 10% na yon, kukunin na niya yun doon sa delivery ng pera. Tapos yung 90%, ibibigay niya doon sa kung sino yung dapat makakuha. Ganun siya. Ganun siya. So, kung 50 million pesos yun, 10% will be 5 million, yun ay bubulsa niya. Sa iba, depende. Kung medyo high risk yung gagawin, medyo mas mataas. 20%. Oo. So, ganun yun. Kanya na yun. Parang facilitation fee niya. Parang ganun. Meron din, nangyayari talaga yan eh. That's how you steal money in the Philippines, mga babayan. So, ganun yun. That's how politicians steal money in the Philippines. At, nadamay nga ang isang abogado ng Office of the Ombudsman. Kaya pala, mga kababayan, nakakatawa. Meron ako nabasang comment kanina ni Samuel Martires. Tawa ako eh. Sabi niya, saan ko ba nasave? Sabi niya. Ito totoong quote na to. Siya mismo sa Inquirer to. Hindi ko lang nailagay dito eh. Pero yan, quote niya yan sa Inquirer ha. Siya yan. Sabi niya, former President Rodrigo Duterte would have personally given him money instead of coursing it through a non-entity like confessed bagman Ramil Madriaga. Former Ombudsman Samuel Martires said. Oy, grabe naman yung comment na yun. Oo, former Ombudsman. Oo. Grabe naman yung comment na yun. Parang merong admission doon somewhere. Parang may pag-amin doon somewhere. Kung bibigyan ako ng pera ni Rodrigo Duterte, idediretso niya sa akin.
Grabe ka. Grabe ka, former ombudsman. Ang lala nyo po. sabi ni Amy Ponce, so corrupt si Martires. Basta yun ang sinabi niya. Ano yun? Search mo yung Chinese paper money scheme na ginagamit sa paglaunder ng money through family networks around the world. Sige, next time. Hindi, next time. Oo. Di ba? Baliw din to si Martires eh. Parang umamin ka na rin na binibigyan ka ng pera ni Duterte. Bakit ito padadaanin sa isang non-entity like Ramil Madriaga? Kaya pala walang kasong tumakbo nung panahon nakaupo si Rodrigo Duterte, ano? Walang kaso ang ombudsman. Di ba walang gumalaw sa ombudsman nung panahon ni Digong? Patay ang ombudsman nung panahon na yun. Simula nung umalis si Conchita Carpio Morales at pinalitan ni Samuel Martires, tuod ang Office of the Ombudsman. Tuod eh. Baka diretso na aabutan. Grabe naman kasi si Office of the Ombudsman. Dating Ombudsman Samuel Martires. Grabe ka naman kasi Grabe ka naman kasi doon sa comment mo na yon. Masyadong telling. The statement is very telling. Oo. Grabe. Isa pang tinamaan nitong sinabi ni Ramil Madriaga. Eto nga si Rodrigo Duterte mismo nung sinabi niya na siya ay isang tawag dito, dummy. Kaya alam nyo mga kababayan, napaka-importante ho na pumayag si Ramil Madriaga na buksan yung kanyang bank accounts. Kasi kapag nakita natin yung multi-million bank transfers na yan sa kanyang bank accounts, mas magkakaroon ng bigat yung kanyang testimonya. Kaya nga feeling ko medyo nanginginig na rin ng mga Duterte ngayon kay Madriaga kasi hindi nila mapatay. Bakit? Pag pinatay nila, sigurado ang tatamaan ng intriga yung pamilyang Duterte na pinapatay nila. Di ba? Hindi rin nila mapatahimik. Kasi, kuda ng kuda. So, paano na? Oo. Pero mga kababayan, siguro ang pinakamalala sa mga sinabi ni Ramil Madriaga, itong alleged term sharing. Oo, alleged term sharing. May term sharing daw na agreement. At dito, medyo tinamaan si President Bongbong Marcos. Medyo nadamay siya dito. Kasi, ang lumalabas sa affidavit is, according daw, take note. According kay Rodrigo Duterte, syempre, ang nagkwento si Rodrigo Duterte hindi si Bongbong Marcos. Ang nagkukwento si Rodrigo Duterte. According to Rodrigo Duterte daw, noong November 2021, PRRD mentioned to me that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will run for president while Sara will serve as his running mate. Okay. BBM will run for president while PRRD added that a few months ago, so this will mean sometime October or September or whichever month, basta a few months ago, BBM and Senator Amy Marcos visited him to discuss a possible alliance in the 2022 national elections. During this meeting, BBM was able to convince PRRD to have Sara as BBM's vice president. However, they also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. Ngayon, mga kababayan, maraming nagulat dito. Pero I think people are focused on the wrong thing. Kasi alam nyo mga kabayan, I don't think the term sharing is yung key message dito Hindi yung term sharing ang key message dito. Ang key message dito ay yung sumunod dito sa term sharing. Ano ho ba yung sumunod?
After Sara took her oath as Vice President, PRRD had a discussion with retired generals of the Armed Forces of the Philippines, where I was also present regarding all possible scenarios for unseating BBM by 2025 in case he reneges on his promise. So mga kababayan, ang sinasabi dito, nag-plan B si Digonggong. Allegedly, umagri daw si PBBM na magte-term sharing. Pero, in case magbago ang isip, ayan, iaano nila, magkakaroon ng destabilization. The general objective was to ensure that BBM will only serve less than 4 years of his term as president so that Sara, upon assumption of the presidency, will still be eligible for the presidency in 2028. Yan. Ngayon, ganito. Mga kababayan, ibalik natin yung kwento doon sa kung sino ba yung cast of characters. Sino ba yung sinasabi ni Ramil Madriaga na nagsabi sa kanya? Ang nagsabi sa kanya ay si Rodrigo Duterte mismo. Okay. Now that is subject to debate. Siyempre, hindi natin malalaman kung totoo bang nangyari yung usapan. So ang gagawin natin mga kababayan, titignan natin yung mga circumstances surrounding the claim. Si PBBM, nag-file siya ng COC bilang presidente October 6, 2021. October 6, 2021. Ngayon, mga kababayan, a few days later, kasi dito muna tayo. Let's not jump into the story. So nauna siyang mag-file ng COC. And then after nito, mga kababayan, nung nag-file ng COC si PBBM, si Sara Duterte lumipat ng Lakas CMD. Lumipat siya ng Lakas CMD. At paglipat niya ng Lakas CMD, question mark ngayon dito kung sino ang tatakbong presidente at sino ang tatakbong vice-presidente. Wala pa. Hindi pa natin alam lahat yan. Malamang sa malamang, ito yung sinasabi ni Ramil Madriaga na saan yun? Yung a few months, ayan. Few months ago, na naipag-usap daw si BBM at si Amy, si Bababel, kay Digong tungkol sa possible alliance sa 2022. Posible yan. Wala namang, kasi di ba si BBM tsaka si Amy noon nagpunta ng Davao, tapos meron pang isang eksena. Nagpunta sila ng Cebu, nagkita sila sa meeting sa Cebu, wherever. So, medyo medyo padimure pa si Sara noon. Nakala mo, hindi makabasag pinggan. Yung pala, psychotic pala. So yun. So, there is a possibility na nangyari talaga yung conversation na yun. Ngayon, am I saying that it did happen? I don't know. Pwede rin namang hindi. Kasi si Digong ang nagsasalita, sinungaling yan. Alam naman natin yan. Ngayon, siguro mga kababayan, baka nagkaroon talaga ng usapan tungkol sa alyansa. Ang kukwestiyonin ko mga kababayan ay itong term sharing. Itong usapan ng term sharing. Bakit? Kasi mga kababayan, November 12, 2021, pagkalipat ni Sara Duterte sa hugpo sa Lakas CMD. Kasi nga tatakbo siya national Sumama siya sa Lakas CMD. Paglipat niya ng Lakas CMD, ang pinag-uusapan, siya ang tatakbong presidente, 'di ba? Yun ang pinag-uusapan. Si Sara Duterte ang tatakbong presidente. At magbibise presidente lang si PBBM.
Imagine kung natuloy yun. No? Imagine guys kung natuloy yan yung kalokohan na yan. Saan tayo pupulutin ngayon mga kababayan? My goodness. Buti na lang hindi natuloy. Oo. Ngayon mga kababayan, November 12, 2021, merong something na nangyari. Merong significant event. Oo, na nangyari. Ano yung significant event? Papakita ko sa inyo. Ito yon. Yan. On Thursday, Lakas CMD co-chairman and Quezon Governor Danilo Suarez said Duterte Carpio and former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. might agree to share the presidency. So mga kababayan, ibig sabihin, totoong may kwentuhan ng term sharing. Totoong may kwentuhan ng term sharing. Ayan o. May usap-usapan na. Totoo yung usapan. So, ngayon, again, doon tayo, let's keep our minds doon sa cast of characters. Si Madriaga, ang sinabi niya, si PBBM daw ay umagree. Sino ang nagsabi na umagree si PBBM? Si Rodrigo Duterte. Okay. Ngayon, mga kababayan, pwede kasi na sinabi lang yan ni Rodrigo Duterte para i-justify ang destabilization. Kasi, mga kababayan, ito ang sinabi ni Presidente. Noon ay candidate pa lang tungkol dyan. Natutuloy sa pagtakbo bilang presidente sa 2022 election si Davao City Mayor Sara Duterte. Bunsod ito ng mga biglaang pagbabago sa kanyang political career nitong nagdaang linggo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Mismong sila CMD Party President at House Majority Leader Martin Romualdez ay hindi pa masabi kung anong posisyon ang tatakbuhin ni Davao City Mayor Sara Duterte sa 2022 elections. Ngunit naniniwala siya na mataas na posisyon ang target ng alkalde sa darating na halalan. I'd like to tell you that she has joined the Lakas CMD for a possible run in the national arena of Philippine politics. Ayon kay Romualdez, wala namang konflik o anumang magiging problema sa kanya sakali mag-face off sa presidential race ang kanyang pinsan na si dating Senator Bongbong Marcos at ang presidential daughter. Ngunit kung siya ang masusunod, mas nais niyang maging magkatandem ang dalawa sa darating na halalan. Basically, yes, I'm hoping for that. No, we're all hoping for that they can work together, and I think the discussions between the two have been along those lines. Kaya we're thinking very positively about this. Patuloy Balik natin ng konti. Ano, gusto kong basahin tong sinabi ni Jasmine. Ha ha ha, Martin, mali your choice, no? Correct. Lahat naman tayo nagkamali ng choice. Oo. Lahat tayo nabudol ni Sara Duterte, guys. So, no judgment, no judgment. Tuloy natin. Lines kaya we're thinking very positively about this. Patuloy naman na magmamatsyag ang PDP laban Kusi Group sa mga pangyayari sa politika. Huwebes ng formal na sumapi si Mayor Inday Sara sa Lakas Christian Muslim Democrats ilang oras matapos kumalas sa hugpong ng pagbabago na kanya mismong itinatag. Ayon sa tagapagsalita nitong si Liluan Mayor Cristina Frasco, ang mga prinsipyo ng pamamahalan ni Mayor Sara ay naaayon sa mga prinsipyo kung saan nakaangkla ang Lakas CMD. As she makes her decision in the next few days, Mayor Sara carries with her the hopes and aspirations of our fellow Filipinos as she listens to the call to serve and to work for the betterment of our nation. Martes naman nang bawiin nito ang kanyang Certificate of Candidacy bilang alkalde ng Davao City. Hahalili sa kanya bilang kandidato sa pagka-mayor ang kapatid na si Vice Mayor Sebastian Duterte. Si Barbie! Nasa instructions ako ang
nga mo-withdraw Si and then Barbie, karon, ah. na-file ko as COC, gisulod ng po nako. Pero wala ko yung maingon kung unsa ba gid ang daganan or naba sa daganan. Wala ko maingon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Ayan, Diyos ito ang yung aming kasunod. sandigan, Ah. serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi papaboran ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang term sharing sakaling tumakbo ito sa presidential elections. Sa isang panayam, sinabi ni Hugpong ng Pagbabago Secretary General Anthony Del Rosario na hindi rin magandang ideya ito para sa pinakamataas na posisyon ng bansa. Noong Webes, ipinanukala nila CMD Co-Chairman and Quezon Governor Danilo Suarez na posibleng magkasundo para sa isang term sharing sina Inday Sara at Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Subalit, sa pagbisita naman ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos sa Batangas kahapon, sinabi nito na hindi siya sang-ayon sa suwestyon na term sharing. Daming tao. I don't think that is not a good formula for stability. The reason why it is 6 years is because we want some stability in the policies of government. And if we change government every 3 years, which is effectively what the term sharing scheme you're saying will do, then urong-sulong na naman tayo. Hindi rin siya anya aatras sa kandidatura sa pagkapangulo at hindi rin anya opsyon sa kanya ang pagka-vice-presidente. Kasunod dito ng paglutang ng balita ng tambalan nila ni Daming Presidential tao! daughter Mayor Sara Duterte Carpio. Ilan pang individual ang naghain ng withdrawal? Sino na nag-withdraw? Ilan pang individual ang naghain ng nag-withdraw? kanilang withdrawal sa Nakiristo kandidatura rin sa ako. COMELEC ngayong araw. Kaugnay nito, 2 malaking pangalan naman ang lumutang na posibleng Huwag mag-substitute. natin pa ano yan. Huwag natin pansinin yan. So, alam na natin, si PBBM ayaw niya ng term sharing. So, definitely, mga kababayan, si PBBM, nung nag-file siya ng COC for president, desidido siya. Natatakbo siyang presidente. Hindi siya atras. Kahit labanan niya si Sara, di siya atras. Si Sara naman, mga kababayan, gusto rin niyang tumakbong presidente. Gusto rin niyang tumakbong presidente, pero siya umatras. Umatras siya. Kasi alam naman natin, si PBBM ang tumakbong presidente. So, si Sara ang umatras. Okay. Bakit kaya umatras si Sara? Tingnan nyo. Papakita ko sa inyo. Sana yun? Ayan. They can have a term sharing agreement. One will lead for 3 years, then give way to the vice president. So, one will give up the position after 3 years. He said in Filipino, citing Marcos's supposed strong showing in surveys. Ayun. Mga kababayan, kasi before nag-file ng COC, si PBBM, si Sara ang nagna-number 1 sa survey. Si Sara talaga nagna-number 1 sa survey. Pero nung andyan na yung filing ng COC, yung mga tao na gustong iboto si Sara, lumipat. Nag-BBM. Nag-BBM. Oh. Kaya siya umatras. Wala siyang numero. Wala siyang numero, guys. Kaya siya umatras. It's a fact. Pinatunayan din to, 'di ba? Kinuwento na to ni Papa Sec. 'Di ba? Kinuwento na to ni Papa Sec. Gadun. Wala siyang numero. So si PBBM, nasa kanya yung numero, tutuloy siya. Kaya malakas loob niya. Si Sara, walang numero. Sige, atras ako. Dito na lang ako susuporta ko na lang pagka-vice-presidente ni PBBM. Kaya mga kababayan, etong sinabi ni Ramil Madriaga, again i-contain natin sa kung sino yung nag-uusap. Ang nag-uusap ay si Rodrigo Duterte at si Ramil Madriaga. So, tsaka yung mga generals na nandyan. So, alam na ni Digong yan, malamang sa malamang. Alam na niya yan. Pero, alam na niya yon na hindi mananalo yung anak niya bilang presidente. Kaya pinagplanuhan na niya si BBM. Tapos, ang excuse niya,
Mayabang, alam naman natin mayabang at sinungaling yung si Rodrigo Duterte. Malay ba natin kung ang sinabi niya, nag-usap na kami ni Bongbong, pumayag na ako, bret. Nag-usap na kami ni Bongbong Marcos, ako nang bahala. Tatakbo yung anak ko na vice vice president ni Bongbong Marcos, bret, ganun. Pero yung kayong mga general dyan, ha? Kailangan para laging antok. Kayong mga general dyan, ha? Kayong mga general dyan. Putang ina, pag hindi siya nag-alis dyan, talsikin nyo yung hayop na yan, putang ina yan, bret. Alam mo, ganun ang sinabi ni Rodrigo Duterte. Pardon doon sa pagsisinungaling, ginagaya ko lang sa pagmumura. Ginagaya ko lang si Rodrigo Duterte. Oo. So, mga kababayan, posibleng ganun yung nangyari. Mayabang nga yung matanda. Mayabang yung matanda eh. Alam nga naman aminin niya na yung anak niya matatalo. Kaya niya pinaatras. Siyempre sasabihin niya, ipoposisyon niya yung sarili niya na malakas. Siyempre. Mayabang nga eh. Ganun. Sabi ni Ate Trexie, kaya pala ang gusto ni Sara makuha ang DND kasi nandun na yung mga retired generals. Malamang. So, yun. So, posible pa rin naman na totoo yung sinabi ni Ramil Madriaga. Kahit na nagulat si PBBM kasi hindi naman natin alam, hindi naman kasama si PBBM sa usapan ng sa usapan nito eh. 'Di ba? Malay natin, wala naman talagang term sharing na naganap. Or baka ang nag-usap si Aimee lang tsaka si Digong. Kasi nga ang gusto nila si Sara magpresidente, 'di ba? Malay ba natin? We don't know. Pero ang sigurado tayo mga kababayan, si BBM may sarili siyang lakad. Hindi siya aatras, tatakbo siyang pangulo kahit labanan niya si Sara Duterte. Wala siyang pake. Sure yun. Di ba? Sure yun. Kaya mga kababayan, so far, yung mga testimonya ni Madriaga, sobrang damaging kay Sara Duterte. Lahat ng kinukwento niya, sobrang damaging kay Sara Duterte. Kasi nagme-make sense sa realidad, nagme-make sense sa katotohanan. Nangyari yung distab. 'Di ba? Nangyari yung confidential funds. Detalyado yung kwento niya ng confidential funds. Pumirma siya ng waiver ng bank secrecy, etc. At merong masamang epekto kay Sara Duterte yung testimonya ni Madriaga. Ito na ngayon yung masamang epekto. Pero syempre, himayin pa natin dahil nga on Wednesday, April 22, magpapatuloy nga yung pagdinig ng House Committee on Justice. Himayin pa natin syempre magtanong pa tayo sa iba pang mga opinion makers, di ba? Yung mga may alam sa ganyang mga usapin. Makakausap naman po natin ang presidente ng Philippine Society for Public Administration at professor po ng Public Administration sa University of Makati, si Dean Ederson Tapia. Magandang hapon po. Ayan, via Zoom. Good afternoon, Sandro and Willie. Magandang hapon po sa mga tagapakinig natin. Magandang hapon po din. Ayan, magandang hapon po. Ito pong kinakaharap ni VP Sara Duterte, nakita natin na 69% yung nagsasabi sa latest Okta Research Survey na pumapabor na matuloy na nga itong impeachment trial dahil nga dalawa yung rason eh. Yung isa para mapanagot ang pangalawang pangulo at yung isa naman ay para mapatunayan kung siya ba talaga ay guilty o hindi. Kung hindi, edi madidismiss yung kaso. Ano pong take ninyo dyan, Dean? Well, malaki yung figures na yon na binabanggit mo, Sandro. 69%, that is a considerable figure. Ang ibig sabihin talaga nito, yung mga kababayan natin, interesado talaga silang malaman kung ano yung magiging takbo ng impeachment. Again, tama yung binanggit mo kanina na ito, kabilang dyan, in fact, yung mga gustong ma-exonerate si Vice President Sara later on, kung yun yung magiging hatol dun sa ebidensyang ipipresenta. So tingin ko, higit na nakararaming miyembro ng publiko ang mayroong interest na ituloy itong impeachment hearing na to para mailatag talaga yung mga ebidensya. No? Hindi naman ibig sabihin na yung 69% na yan ay nananawagan agad ng pagpapatuloy ng impeachment sa Senado or conviction later on, kung hindi talagang mas lumulutang yung interest ng taong bayan na makita kung ano talaga yung ebidensya. Din, ano yung nakita yung factor? Bakit parang nagkaroon ng change of heart yung karamihan sa ating mga kababayan? Kasi dati hindi ganito kataas yung Correct. Yung clamor na magpatuloy yung impeachment. 69%, laki. Willie, kasi ako nakita ko yung mga datos na yan. Hindi ko naman siya nakikita na dramatic yung increase kasi meron naman talagang significant na sector o significant na bilang ng public
na interesado talaga makita kung saan tayo dadalhin ng ebidensya. Pero ang medyo masasabi natin na factor na pwede nating gamitin para masabi na tumataas siya, whether exponentially or paunti-unti, ay yung nangyari nung nakaraang hearing, no? Yung the one that involved Ramil Madriaga. Kasi Yun. medyo may mga pasabog, hindi lamang kwentuhan sa kanto, kung hindi doon mismo sa halls ng House of Representatives. And dagdag ko pa dyan yung kanyang desisyon na magpirma doon sa bank. Yun talaga yun eh. Ibig sabihin, siya ay handa kung ano man yung makikita ng mga nag-iimbestiga doon sa impeachment na yun. So medyo kanyan. I think that is a factor that we can perhaps identify kung bakit merong bump increase yung mga kumapabor na ipagpatuloy itong impeachment. At sa tingin ko, Willie and Sandro, papunta pa lang tayo doon sa exciting na part ha. Kasi hindi pa natin nakikita yung complete picture, ika nga. Makita rin kaya natin ito pagsampa ng Senado na, well, alam naman natin, open secret yan eh. Kung gaano kalaki yung hatak ni BP Sara sa hanin ng mga senador. Di ba? Alam na, well, identify natin kung sino-sino. Magkaroon kaya ng ganito ring klase ng trend kapag nakita nila na may mga nailatag ng ebidensya na hindi kayang pasubalian? Willie, alam mo ako, ang tingin ko dyan, ang basa ko dyan, is once na mailatag na yung ebidensya, mas magkakaroon pa ng clamor ang taong bayan na ipagpatuloy ito. No? And ito, yung observation na to is based on our historical experience. Kung mapapansin natin, yung mga previous na impeachment na pinagdaanan natin, nagsisimula naman yan sa ganyan, sa mga maliliit na information. In the case of Madriaga, insider information yung kanyang ino-offer. Ngayon, pagdating sa Senado, ang hope natin ay sumunod lang yung mga senador dun sa takda ng konstitusyon na sinasabing mag-conduct ng hearing forthwith. No? Yan yung naging problema natin nung nakaraan. Sana natuto tayo dun sa experience na yun. Si Escudero yun. Wala pa tayong Tigas pinag-usapan ng dun mukha. sa issue ng conviction or dismissal nung kaso later on or walang sala kay Vice President Ika nga. Nandun pa lang tayo dun sa propriety o propriedad ng pagpapatuloy ng hearing sa Senado. Pero ako I'm confident na yung mga senador ay tatalima dun sa kanilang constitutional duty na mag-conduct ng hearing. Mas medyo meron akong reasonable level of confidence ngayon. Pwede bang maging factor yung Mas confident ang mga tao ngayon dahil si SP Tito Soto na yung nakaupo. Oo. Mas katiwa-tiwala kaysa kay Cheese Escudero. 2028 election, especially dun sa mga re-electionist na magiging senator judge? Willie, ako napaka-naive naman natin kung iisipin natin na hindi yun magiging factor. Most certainly factor yun. No? Ang tanong lang ay, yun ba ay ang magiging ultimate determining factor para sila ay mag-decision sa impeachment? No? Ang pananaw ko dyan ay malaking factor siya. Bakit hindi? No? Pero remember, tandaan natin na yung sentimiento ng taong bayan tungkol sa pagboto ay sineshape din noong mga facts na nailalatag sa kanila. Kaya nga mahalaga yung impeachment na yan kasi magiging basihan din yan ng mga tao sa pagpili sa mga magiging leader natin sa susunod na mga panahon, no, sa 2028. Example lang dyan, kung makikita naman ng taong bayan na itong mga senador ay obviously pumoprotekta sa may sala, syempre hindi rin magiging maganda yung epekto nun sa kanila. The reverse is also true. Yung mga magpapakita ng integridad ay magiging plus points naman sa kanila as we move to the 2028 elections. Ayun, tama yun. So, ang laban lang talaga natin sa mga corrupt na senador tulad ng mga nila Amy Bababel, nila Cheese Escudero, lahat-lahat. Sila Marco Beta, sila JB Ejercito, sila Win Gatchalian, Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano. Yan yung mga, ang laban lang talaga natin sa kanila, mga kababayan, ay yung susunod na eleksyon, 2028. Ay, hindi, si Amy pala, wala. Ligtas pa siya for the next 6 years. Oo, ligtas pa si Amy. Pero yung iba, yung mga re-electionists, yan, sila Robin Padilla, yan, mga yan, yun ang laban natin sa kanila. Oo. So, ubusin na natin yung mga mukong na yan. Tanggalin na natin sila sa Senado, mga babayan. And, mga babayan, tulad nga ng nabanggit ni Professor Tapia, parang lakas baka school vocal doon na. Professor Tapia. Anyway, yun talaga sinabi ni Professor Tapia, napakalaki ng epekto ng testimonya ni Ramil Madriaga dito sa impeachment proceedings. Kaya nga siya yung pinakaunang dinidiscredit eh. Oo. Kaya nga 'di ba sobrang wagas ang pag-discredit sa kanya. Kasi nga mga kababayan, medyo malapit sa katotohanan yung kanyang mga binabanggit. Malapit sa katotohanan. Hindi siya madaling kaya nga hindi siya madaling i-debunk eh. At saka sa lahat ng nagsasalita sa ngayon sa lahat ng nagsasalita na witnesses, siya lang na yung siya lang yung willing talaga magpaka-transparent sa lahat.
Tapos hindi pa nag-a-appear sa hearing yung isa, o di wala na talaga. Talagang wala maniniwala kay kay Sara Mau. Oo. Wala talaga. Good luck. Asa. Tapos tatakbo bang presidente sa 2028, pero di mo mapagkatiwalaan dito sa 125 billion na naging 375 million na? Oo. My goodness. Oo. Diba? So, sa perception ng taong bayan, mas mapagkakatiwalaan mo si Ramil Madriaga kaysa sa kwento ni Sara. Lalo na hindi siya nagpapakita. Lalo na puro siya bakasyon. Nakita niyo ba nasa Benguet naman ngayon si Sara Duterte? Oh. Panay pa-cute, puro pa-cute. Oh, 'di ba? Lang kwenta talaga eh. Wala ka talaga asahan doon sa babaeng 'yun, guys. Totoo lang. No joke. No joke. So, yun. So, mga babae, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream. Okay? Please don't forget to like, share, and subscribe. I'll see you on Monday. God bless everyone. See you! As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.